Pabalik-balik siya sa bahay at ilang beses niya akong pinagbibintangan sa nawawalang 1K. Ilang beses kong sinabi at pinaninindigan na wala akong kinalaman. At ang lagi niyang sinasabi sa akin, Diyos na ang bahala sa'yo. Na para bang may gusto siyang ipahiwatig na masama. Galing ako sa broken family. Grade 4 ako nung tumira ako sa papa ko sa Baguio. Kasama ko yung stepmom ko at yung anak nila ng papa ko. Halos wala akong baon kapag pumapasok sa school. Swertihan na lang kapag may naisaing yung stepmom ko at may iniwan na 20 pesos sa mesa. Panggabi ang duty ng papa ko kaya hindi ko siya laging nakakasama at nakikita. Kaya yung stepmom ko palagi ang kasama ko noon. Sobrang lungkot ko kasi lagi niya akong pinagbubuhatan ng kamay. Dumating sa point na nag-report ako sa pulis gawa ng pagmamaltrato niya sa akin. Dumating ang summer vacation. Then after kong mag-grade 5, nagbakasyon ako sa La Union. Doon ako tumira sa kapatid ng papa ko. Ayoko sanang lumipat noon. Pero dahil nga madaling kausap kasi bata pa ako at para hindi na rin ako pagmaltratuhan ng aking stepmom, ay napilitan ako. Sustentado pa rin ako ng papa ko nang tumira ako sa kanila. Okay naman yung pagtrato nila sa akin noong una. Minsan ay napapagalitan din ako noon dahil nga konti lang ang alam ko sa gawaing bahay. At dito na ako natutong maging independent. Teacher ang tita ko sa school kung saan ako napasok. Hanggang sa lumipas sa mga araw ay nag-high school na ako. Maraming kailangang activities kagaya ng mga practice or project. Pero pagdating sa bahay ay medyo hindi okay. Na minsan ay kailangan ko rin mag-self-study. Hindi ko rin nakakausap ang tita ko tungkol sa studies ko kasi hindi naman niya ako priority. Na minsan ay marami silang nasasabi sa akin na hindi maganda. Hindi nila ako pinapahawak ng cellphone at hindi rin ako pinapayagang lumabas ng bahay kung unnecessary. Na kahit mag-outing lang one time ay hindi rin pwede. Kahit nga school project may limitasyon pa rin. Lahat ay bawal. Mahigpit din sila sa bahay maski yung ibang pagkain ay tinatago nila. Pero nakikisama ako kasi ako yung nakikitira. Na halos ako na yung katulong sa bahay nila. Di nagtagal ay natuto na rin akong gumamit ng laptop. At minsan kapag may pinapagawang school paper, nakakapag-online at nakakapag-Facebook na rin ako. Fast forward ay grade 9 na ako. Year 2020 at may COVID that time. Kaya halos lahat ay naka-online class. Nagka-cellphone na rin ako that time kasi nirigaluhan ako ng pinsan ko. At dito na ako naging active sa social media. Papalit-palit na ako ng boyfriend noon. Pero through online lang naman. Hindi ako nakikipagkita dahil hindi rin naman ako pinapayagang lumabas. Na minsan ay tinatago ko yung cellphone ko at nagtatago rin ako kapag ginagamit ko yon. Dahil may gawain talaga yung mga teenagers na minsan ay kapag nahuhuli ng guardian, masakit yun sa amin. Until nahuli nila ako no na may nakakausap na boyfriend. Nagsimula na silang magsalita ng kung ano-ano. Katulad ng ayan lumalandi ka na. Ang landi mo at mga salitang inuuna mo yan kaysa sa pag-aaral mo. Mamaya buntis ka na yan at minsan pa'y mag-anak ka na rin. Masakit yun sa akin kasi dahil meron akong inspirasyon. Alam ko naman yung limitasyon ko pagdating sa pakikipagrelasyon that time. Hanggang sa may naging boyfriend ako ulit. Na kung saan ay natuto't lumawak ang isip ko sa open-minded. Maturity ang tawag. Dito ko natutunang gawin yung mga hindi ko dapat ginagawa sa sarili ko. And at the age of 15 years old, nakikipag-usap ako sa mga taong hindi ko kakilala ng buo or mga tao sa social media na sarili ko lang ang nakakaalam ng mga ginagawa ko. Dumating sa point na nagsisend na ako ng mga malalaswang picture ko na yung mga wala akong damit. Nagsisend din ako ng videos na nagsasarili ako. Nakikipag-video call, voice call na may ginagawa sa kung sino-sino. And that time, may paiba-iba na rin ako ng boyfriend. Pero nalaman lahat yon ng tita ko at ng pinagagagawa ko. Kasi may isang dummy account na nagsend ng videos ko sa tita ko. Which is dun ako nagising sa ginagawa ko. Nagalit din ako sa sarili ko. Hanggang sa nakarating na rin yon sa papa ko. At lahat sila ay nagalit sa akin. Sobrang masasakit na salita ang mga natatanggap ko. Kinalat ng tita ko yung videos ko sa mga kamag-anak na. Doon na sila nagsimulang pag-usapan ako ng hindi maganda. Nung nakita ko yun ay nagbalak akong lumayas. Nagpunta ako sa mama ko sa Pangasinan. Pero 4 months lang ako nagtagal sa mama ko at nagtrabaho rin ako. While nag-work ako sa isang field, sumama na rin ako sa boyfriend ko. Nagkaayos naman kami ng tita ko, pero buntis na rin ako that time. 8 months ang tiyan ko no, nung mag-decide kaming tumira ng partner ko sa tita ko. Kami yung ginawang katulong sa bahay. At dahil may asawa sila, kaming dalawa ng partner ko ang nasa bahay at nauutusan. Gumagawa rin ng gawaing bahay. May time na may nawalang gamit sa bahay nila at sinisisi sa aming mag-partner. Hindi nagustuhan ng partner ko yung trato at ugali ng tita ko at tito ko. Kaya kahit 1 week pa lang kaming nakatira doon ay umuwi na kami agad. Bumalik ako sa tita ko ng 7 months old na yung anak ko. Pinagsabay ko ang pag-aalaga sa anak ko at pagtatrabaho. Na nung time na yun ay meron ng karinderya ang tita ko. More than 3 weeks na ako nagtatrabaho sa tita ko. Nang isang gabi nakita ko yung messenger niya na pinag-uusapan nila ako ng anak niya. Malas daw ako sa negosyo nila at malas din sa bahay nila. Na gusto pala nila akong pauwiin na nung 1 week pa lang ako sa kanila. Maayos naman yung pakikitungo ko pero bakit ganun sila sa akin? Kinalimutan kong lahat yung mga ginagawa nila sa akin before at naglingkod pa rin naman ako sa kanila. Kaya nung time din na yun ay umalis ako. Paalam ako sa kanila na uuwi na ako. Umuwi ako sa lola ko, sa nanay ng papa ko. Na which is kapitbahay
bahay lang ang tita ko. Pero isang beses ay tinawag ako ng tita ko na maglinis daw ako sa bahay nila. So nag-go naman ako na maglinis ng bahay nila tita. Nasundan pa yon ng mismong araw ng birthday ko ay pinaglinis ulit ako ng tita ko sa bahay nila. Dala ko yung bunso ko at yung anak ko na 1-year-old na noon habang naglilinis ng bahay niya. Hinintay ko pa yung tita ko na tumaas bago namin ilabas yung cabinet. Na nung time na yun ay labas-masok rin yung anak niya sa kwarto nila. Nung time na nilalabas ko na yung cabinet ay biglang sumigaw ang tita ko. Sabi niya, kinuha mo yung 1K sa wallet ko. Kumuha ka ng pera sa wallet ko. Eh nung time naman na yun wala naman talaga akong alam. At posibleng ibang tao ang kumuha ng pera niya. Tinuloy ko yung paglilinis ng cabinet nang may makita akong pink na pouch. May lamang pera pero hindi ko alam kung magkano yun at bigla akong ibinigay sa kanya. After kong maglinis ng buong bahay ay binigyan naman niya ako ng 200 at pang-ulam namin ng lola ko. Pero pabalik-balik siya sa bahay at ilang beses niya akong pinagbibintangan sa nawawalang 1K. Pero pinaninindigan ko rin na wala akong alam sa 1K na sinasabi niya. Na ang lagi niyang sinasabi sa akin ay Diyos na ang bahala sa'yo. Na para bang may gusto siyang ipahiwatig na masama. Na bakit naman ako magnanakaw kung alam ko naman na may kapilit or may ibinibigay din naman sila sa akin after kong maglinis. Kinuwento ko yun sa papa ko pero dahil nga close sila ng papa ko, wala siyang naging pakialam sa akin nung naikwento ko yon sa kanya. Ngayon umalis na ako doon at dito na ako sa partner ko nagstay. Na alam ko sa sarili ko na hindi na kami magiging okay ng tita ko. Noon pa man ay masama ng loob ko sa side ng pamilya ng papa ko. Pero nagawa ko pa rin silang patawarin at kalimutan ang lahat ng nagawa nila sa akin. Pero yung trato nila sa akin ay ganun pa rin. Hihingi lang sana ako ng advice, Mami Len, na kung paano ko malulutasan or kung anong gagawin ko sa future na nangyayari sa akin. Letter sender, Gian ng La Union. A very sad reality na depende sa status mo sa buhay kung paano ka itatrato ng tama. Mga pamilya or ibang tao pa yan. Dagdag pa yung mga bagay na ginawa mo noon na nakapagpatatak sa'yo sa pamilya mo. Isang rason din na sa edad mong 15, ang dami mong nalalaman. Na hindi mo rin naman ang panindigan sa sarili mo or ginawa mo sanang motivation. Yung pangmamata sa'yo na malandi ka na para bang pinatunayan mo pa. Hindi mo rin nagawang itama yung buhay mo at nakapag-live-in ka pa ng maaga. Nasa ngayon ay may anak ka na at meron ka live-in. So dun ka na lang mag-focus at gawing mong lesson ng trato sa'yo. Cut-ties mong lahat ng bagay na nakakapagpadagdag ng stress sa'yo. Palakihin mong tama ang anak mo at ipakita mong magaling kang ina. Wag na wag ka nang makipag-communicate at maglinis ng dumi nila kasi lalo ka lang itatratong dukha. Tingin ko'y masipag ka naman at nakakapagtrabaho kahit nga may mga anak kang dala. Mas mabuti pang sa ibang tao ka nalang mga tulong. Sa mga taong walang alam sa issue mo. Wag na wag kang hihingi ng tulong lalo't ganyang klase ng tao. Sabi nila hindi daw mahalaga ang pera. Pero napansin nyo ba na hindi ka rin mahalaga kung wala kang pera? Yes, money can't buy happiness but there's no happiness without a money. It is better to say na huwag mong sambahin ang pera kasi doon delikado ka.